Magandang araw po sa inyo lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan nating OFW dyan. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. So, October na po, nagsimula na po ang paghahain ng mga Certificate of Candidacy. Ito yung mga gustong tumakbo na maging elected official po ng ating bansa. So, halo-halo na po yung mga nagnanais na makapasok bilang tagapaglingkod ng ating bayan. So, may mga dati ng politiko, may mga dating ng sumubok na nabigo, at may mga baguhan na ngayon lang po susubok na maging elected official. So, halo-halo na po ito. So, may mga social media influencer po, mga vloggers na nag-file na rin po ng kanilang mga kanya-kanyang mga certificate of candidacy. So, sa iba't ibang posisyon, nagnanais na maglingkod. Yun yung unang nilang plataforma is maglingkod sa taong bayan. So, unang-una na po dyan, itong si Rosmar. So, kakandidato po siya bilang councilor. So, hindi ko po lang po sure kung saang distrito or anong lalawigan o cities tatakbo si Rosmar. Pero, kumpirmado po, parang this yata yung second time niyang tatakbo bilang councilor. So panoorin po natin yung interview sa kanya para medyo mahimay po natin kung siya ba ay kwalipikado or dapat ba siyang iboto or ano ba yung pwedeng sabihin natin na kumbaga pag-aralan natin kung karapat-dapat bang itong si Rosmar may upo bilang councilor. So kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pong pakipindot po muna yung subscribe button at the same time, palike na rin po ng video, wala naman pong bayad dyan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin itong interview ni Rosmar tungkol po sa pagtakbo niya bilang councilor po. So ito, panoorin po natin. Hello, Rosmar. So, kamusta? Ano nag-udyok sa'yo para tumakbo as councilor? Councilor nga ba? Tatakbo Yes po, councilor po. Sa totoo lang, tulad nga na lagi ko po sinasabi, wala naman po akong balak tumakbo dahil dagdag sakit sa ulo, dagdag obligasyon, responsibilidad. Pero kasi may nag-push po sa akin na tumakbo ka kasi kailangan ka ng tao, kasi kailangan nila ng tunay na pagbabago. So ako po bilang dati nang tumutulong, sabi ko nga po 10 years old pa lang po ako tumutulong na po ako sa tao, hindi lang po sa tao, pati sa mga aso't pusa na napupulot ko po sa lansangan, inaampon ko. So hindi lang po ngayon ako tumutulong na kagaya po ng iba na dahil may kailangan, dahil eleksyon, tumutulong sa mga tao. Tapos pagkatapos, wala na, hindi na ulit magpaparamdam. So hindi po ako ganun, matagal na po. So ngayon po, dahil pinupush po nila ako na tumakbo ka kasi kailangan ka ng tao. Kaya sabi ko, siguro nga mas marami akong matutulungan kapag kaya nakaposisyon na po ako. Pwede ba namin malaman kung sino tong nag-push o nag-udyok sa'yo? Sa totoo lang po, hindi po sila politiko or normal na tao lang po, kaibigan ko lang po. Anong district ang tatakbuhan? Pero kung papansin niyo kung paano siya magsalita, no? Mukhang alam niyo yung parang hasang-hasana sa pagiging politiko. Yung mga bitawan ng mga salita niya is talagang salitaan ng mga politiko na kita niyo dire-diretso na walang parang ayaw paputol para hindi matanong. Pero yung laman nung kanyang gustong sabihin, napagkakasya niya doon sa maikling minutong ibibigay para sa itatanong sa kanya. So, kwento niya, 10 years old pa lang daw siya, tumutulong na siya. So, that's isa sa mga requirements na sa tingin ko is pwede nating maiboto itong si Rosmar is yung may willingness kasing tumulong. Alam naman natin na marami sa mga kababayan natin kasi yung nangangailangan talaga ng tulong. Pero kasi yung isa sa mga magandang karakter kasi dito nakikita ko kay Rosmar, dalawang klase. Yung dalawang klase ng karakter niya doon sa pagtulong. Unang-una dyan, yung tulong ng pagbibigay ng tulong na alam mo yun, yung nagbibigay siya ng pera, ng ayuda. So, yun yung pinakamagandang term doon, yung ayuda na ginagamit ngayon ng gobyerno natin. So, si Rosmar, aside doon sa pagbibigay ng ayuda, ng mga, siyempre, pera, ganyan, nagbibigay pa siya ng tulong sa pamamagitan ng pag-create ng trabaho. So, dahil nga, siyempre, kita nyo naman yung
pagiging influencer niya, nagtayo siya ng maraming negosyo. So, doon pa lang, nakatulong na siya dahil nga nabigyan niya ng trabaho yung yung mga kababayan natin. So, andun ako kasi sa punto na, di ba sabi nga nila, may kasabihan, ang tao, bigyan mo ng isda, mabubuhay yan ng ilang araw. Pero pag yung tao, tinuruan mo mangisda, mabubuhay na pang matagalan. So, nandun sa aspeto ng ganong kasabihan si Rosmar. Kaya nga, para sa akin, medyo may quality na maging isang public servant itong si Rosmar dahil nga tumutulong na siya sa pagbibigay ng ayuda, tumutulong pa siya sa pag-create ng yung pagtulong ng pagbibigay ng trabaho sa mga kababayan natin, especially siyempre sa lugar niya. So yun lang naman yung pinaka diyan, yung mga kalugar niya, natutulungan niya. So hindi naman natin pwedeng sabihin na itong si Rosmarin, walang alam din naman to sa pang-araw-araw na buhay dahil ito ay graduate naman. At the same time, nakikita naman natin may utak to. Kasi hindi naman to magiging businesswoman kung ito ay walang utak. Siyempre, negosyo yan, kailangan pag-isipan. So, makikita naman natin na naging successful naman siya. So, why not na hindi niya kayanin yung pagiging city councilor? So, may posibilidad na may tutulong naman itong si Rosmar. Kasi isipin nyo, kaysa naman bumoto kayo ng mga dati ng politiko na wala namang naitulong dyan sa lugar ninyo. Diba? Meron dyan mga sila-sila na lang, magkakapamilya. Pero isipin nyo muna, ano ba naitulong nila nung sila nakaupo sa pwesto? Okay lang kung halimbawa matagal na sila nakapwesto dyan at nararamdaman naman ninyo na may pagbabago or umaasenso naman yung inyong lugar, why not? Pero kung sila't sila pa rin naman yung iuupo nyo at ang lugar ninyo wala namang pagbabago, siguro ito na yung tamang oras at panahon na kailangan nyo na ng pagbabago. Kaya nga, di ba, kung gusto ng pagbabago, bumoto ng bago. So, hindi porkit bago ang iboboto, hindi nyo nakikilatisin. So, depende pa rin niya sa resibo kung anong hawak niya. Tulad ni Rosmar. Ano ba resibo niya? So, wala naman siyang resibo pagdating sa gobyerno. Pero may resibo siya kung paano siya tumutulong sa mga kababayan natin. So, may mga tinutulungan siya na pagbibigay ng ayuda. May tinutulungan din siya sa pagbibigay ng trabaho dahil nga negosyante siya. So, nandun yung isa sa mga nakikita kong magandang quality ng isang politiko na dapat meron. Hindi yung puro bibig lang ang ginagamit at binobola lang yung mga kababayan natin botante. District 1 po. Under what party po? Independent. Marami pong kumukuha sa akin na iba't ibang partido. Pero mas nananatili po na gusto ko maging independent para iwas pa politika po. Pang ilang beses mo na itong tatakbo, Rosmar? Pangalawang beses po. Nung unang beses po, hindi po ako nakaikot or nakakampanya kahit isang beses dahil nanganak po ako May panahon ng eleksyon. So mas priority ko po yung pagbubuntis ko, mas priority ko po yung pamilya at anak ko po. Ano kaya yung pagkakaiba nung unang beses at ngayon natatakbo kang muli? So nung unang beses po, hindi po ako nakaikot kahit isang beses. Pero although tumutulong na po ako noon before, hindi po ako nakaikot kasi po buntis po ako noon, medyo maselan at first baby ko po. Unlike po ngayon na talagang sinisipagan ko po sa tulong na rin po ng mga kaibigan ko na sumusuporta po sa akin, lalo na po ng Shift International. Tapos Rosmar, kasi parang before, parang napapabalita sa Laguna ka tatakbo. Tama ba? Sa totoo lang po, marami pong nagtatanong, nakausap ko nga po yung mga vice doon, mga mayor. Akala po nila kakalabanin ko po sila. Pero sabi ko po, wala naman po talaga ako kasing balak. Nagkataon lang po na ngayon, nakumbinsi po nila ako dahil sabi po, mas marami daw po ako matutulungan kapag po nakaposisyon. So yun lang po talaga yung bagay na nagpa-oo sa akin. Pero with regards to lawmaking, yung
pagpapatupad? Paano naman natin i-compensate yun kung nandun tayo sa puros tulong, Rosmar? So, tulad po ng sinasabi ko, lahat ng bagay pwedeng matutunan. Hindi naman po ako bobong tao. Pagiging prangka, hindi po ako bobo. Nakagraduate po ako sa Far Eastern University, batch 2015. And section 1 po ako doon, pilot section po talaga ako. Sa social media po, minsan po kolokoy ako, nang aasar, patola, ganun po yung content ko. Pero tulad nga po ng sinasabi ko, hindi lahat ng bida sa pelikula mababait at hindi po lahat ng kontrabida masasamang tao in real life. So yung Rosmar po sa social media at Rosmar po sa totoong buhay ay magkaiba po. At yung content ko po na parang engot-engotan, tanga-tangahan, hindi po ganun yung Rosmar dahil masasabi ko naman po na matalino po akong tao. At hindi po doon nagtatapos yung pagiging politiko dahil unang-una po sa lahat, anin po ang katalinuhan sa law or kung ano pong yan, kung hindi ka naman po bukal sa pagtulong sa mga tao. Kung yung puso mo wala po talaga sa pagtulong, nonsense po yun para sa akin. I agree doon kay Rosmar. Alam niyo, sa totoo lang, sa panahon ngayon, hindi na masyadong hindi na nagmamatter masyado yung pagiging matalino. Kasi ngayon, ang nangyayari, yung katalinuhan ginagamit na para, makapanlamang sa gobyerno. Kasi nga, kung mapapansin nyo, na kung sino yung nasa pwestong mga may alam, sila yung mas kumikita. Diba? So, gaya nga sinabi ni Rosmar, sa ngayon para po sa akin, nag-agree lang po ako sa sinabi niya na hindi naman kailangan na matalino ka. Kasi napag-aaralan naman kung paano mo tatrabahuin, kung ano man yung ipapasukin mong larangan ngayon, tulad sa politika. Pwede naman pag-aralan yan. Marami kasi nagsasabi na hindi dapat ganun ang mentality mo kapag papasok kasi sa bagay na pag-aaralan mo pa lang. So, alam nyo, kasi sa totoo lang, lahat naman ng bagay, nagsisimula talaga sa pag-aaral. Kasi hindi naman tayo matututo kung hindi natin pag-aaralan. Diba? Tama naman, diba? Halimbawa, hindi ka naman makakatapos ng elementary kung hindi ka mag-aaral, kung hindi mo pag-aaralan yung mga curriculum. Ito na lang, sa madaling pinakamabilis na na sistema. Sa pagluluto, diba? So, kung hindi mo pag-aaralan magluto, hindi ka matututong magluto. Doon nga lang sa simpleng pagpapakulo ng tubig, pinag-aaralan yan. So, ganun din naman sa politika. Mas maganda pa nga yung, yung papasok ka ng wala kang, hindi mo sabing walang alam, pero alam mo yung meron ka lang basic knowledge. Kasi yun yung magiging fundamental mo para maging maayos kang politiko. Para sa akin unlike dun sa talagang galing na sa political clan or family, na alam na yung sistema. Alam na lahat ng sistema kung paano mangurakot. Alam na yung sistema kung paano lulustan yung batas. So, sa ganung aspeto, nawawala na yung takot nila na gumawa ng hindi maganda. Unlike yung mga wala pang masyadong alam, or sabihin natin yung basic knowledge lang yung alam, takot gumawa ng mali. Kasi alam nila na maraming nakatingin sa kanila at natatakot silang magkamali dahil pwede silang makasuhan or matanggal sa pwesto. Yun yung kagandahan ng mga first-timer na mga ang alam lang is basic knowledge. Eventually, mapag-aaralan din naman nila Siyempre sa tulong ng kaya naman kumuha ni Rosmar ng abogado na pwedeng maggabay sa kanya. Pwede naman siya uling mag-aral. Kasi nga, hindi naman, alam mo, to lang itong si Rosmar, hindi naman to mahina yung utak. Matalino naman to. Kasi nakagraduate naman. So, ibig sabihin, once nakagraduate ka, hindi mahina utak mo. Ibig sabihin ka paano, functional yan. Hindi nga lang ganun katalino, kagaya nila Miriam Defensor Santiago. Pero, alam niyo yun, alam natin na kaya niyang pag-aralan para makita or malaman niya kung paano patatakbuhin yung posisyon na kanyang gustong puntahan. So, yun lang naman yung magandang punto na sinabi rito ni Rosmar na sa palagay ko, may karapat-dapat siyang maging counselor. Pero ito, depende naman sa inyo dahil kayo naman yung boboto dahil sa distrito nyo siya tatakbo bilang counselor. Pero sa akin,
pwede pong iboto itong si Rosmar. Kaya nga, kung gusto ng pagbabago, bumoto ng bago. So maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.